Tanungin yung inyong katabi ngayong umaga, kamusta ang puso mo ngayon? Sige po, tanungin niyo po yung katabi ninyo kung kamusta ang puso niya ngayon. Baka yung puso niya ba ay masaya, malungkot, may pinagdadaanan sa mga oras na to? Ayan, yan. Lagi nating tatanungin. Kami po sa project, laging tinatanong yon, kamusta ang puso mo ngayon? Kasi hindi naman pag tinanong natin, kamusta ang puso natin ngayon, ay patungkol na kagad sa pag-ibig. Ibig sabihin, yung nararamdaman natin. Nararamdaman natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating Panginoon. Sana po ay tuwing, lalo na sa mag-asawa or sa mga anak, lagi niyong tatanungin yung inyong kapamilya, kamusta ang puso mo ngayon? Yan, para at least lagi natin silang nakakamusta. Yan, muli po isang mapagpalang umaga po. Salamat sa pagkakataon na muling gamitin ng Panginoon upang maghayag ng Kaniyang salita. Ngayong umaga po, yan, mag-aaral muli tayo ng salita ng ating Panginoon. At minsan pa, hayaan yung basahin ko po ang ating scripture reading sa Tagalog. Ito po ay makikita natin sa Daniel chapter 6, verse 1 hanggang 10. Verse 1, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon. Dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautsan ng kanyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa sa palagay. Mabuti po'y ipinag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o sa tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihulog sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at iyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia, batas na hindi mababago at mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Upang simulan po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, nais ko po muna kayong tanungin, anong Tagalog sa salita na kapag binaligtad mo ang pagkakabasa ay parehas pa rin ang basa? Sa tingin niyo po, yan, ano kayang salita ang kapag binasa mo at binaligtad mo, yun pa rin yung ibig sabihin? Tapat? Unang clue, ito po ay binubuo ng 5 letra. Sino po nakakalam? May prize po sa langit. Hindi po, joke lang po. Yan. Ikalawang clue, nagsisimula ito sa letrang T. Yan. Kung ang sagot nyo po ay tapat, tama po kayo. Ayan, tapat. Kasi pag binaliktad pa rin po natin siya, ano pa rin ang basa? Tapat pa din. Ngayong araw pong ito, ng ating pananambahan, ay kasabay po nating ipagdiriwang ang 10 taong anibersaryo ng ating SK Young Gen. Kaya naman po ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa katapatan. Kasi po, yung kanilang team ay nananatili. Ayan, sabi po dun sa team nila, sapagkat
nananatili sa isang dekadang pag-ibig at katapatan mo, O Diyos. Ito po ay matatagpuan natin sa awit 117, verse 2a. Yan, sabi doon, sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin at ang katapatan ng Panginoon ay nananatili. Yan, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na muli mo kaming pinagsama-sama upang ikay aming papurihan at pasalamatan at patuloy na mag-aral ng iyong salita. Patuloy na mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Patuloy na ikaw ang siyang manguna. Ang iyong salita lamang, Panginoon, ang patuloy na tumimu po sa aming mga puso. Gamitin mo po ako, Panginoon, ang iyong likod na maging daluyan ng pagpapala para sa buhay ng mga kapatid kong ito. Sa iyo ko po, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po natin kung paano naging tapat ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Gayon din po sa ating mga kabataan dito sa ating simbahan. Biruin niyo po, 10 taon. Sabi nga, 1 dekada na yung kabataan po natin dito sa ating church. Ayan. Ang tanong po, gaano naman po tayo nagiging tapat sa ating Panginoon? Kaya naman po ang ibibigay kong pong mensahe sa atin ngayong umaga ay isang hamon. Paano naman po tayo mananatiling tapat sa Diyos sa kabila ng kanyang pagiging tapat sa ating mga buhay? At paano natin maibabalik sa Diyos ang kanyang katapatan sa atin? Ang pag-uusapan po natin ay katapatan ng Diyos sa isang tao na naging tapat din sa kanya. At ito po ay si Daniel. Sino po nakakilala kay Daniel? Hindi po si Kuya Daniel. Ayan. Sino po si Daniel? Aalamin po natin sino ba si Daniel. At alam po natin na si Daniel ay isang taong matuwid, tapat sa Diyos, gayon din sa mga tao. Si Daniel po yung kinain ng malaking isda. Ay, hindi po yon. Ano po ginawa sa kanya? Si Daniel po yung inilagay sa kulungan ng mga kangaroo, hindi po, ng leon. Ayan. Katulad po ng salitang tapat, kahit itong baliktarin ay tapat pa rin ang basa. Gaya nga po yung kanina. Gaya po ng buhay ni Daniel, kahit anong ibintang sa kanya, ay walang makitang katiwalian o kasamaan ng mga kasama niya tungkol sa kanya. Gaya po ng sinasabi sa Daniel chapter 6, verse 4 and 5, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Sabi po rito, laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Kaya naman po ang pag-aaralan natin ngayon ay pinamagatan ko pong Be Faithful, God is at Work. Lubos pa po natin kilalanin si Daniel. Sino nga po ba si Daniel? Ayan, ang ibig sabihin po ng pangalang Daniel sa salitang Hebreo ay, ano daw po ibig sabihin? Ang Diyos ay hukom. Ayan. Kilala rin po sa tawag na Belteshazzar. Ayan, ito po ay mababasa natin sa Daniel chapter 1, verse 7. Isa sa mga kabataang nagmula sa Juda na dinala sa Babylonia ng kubkubin ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Ito po ay mabasa natin sa Daniel chapter 1, verse 3 and 4. Makikita po natin si Daniel po ay isang kabataan nung siya ay ginamit ng ating Panginoon. Diba? Connect po yun para sa mga kabataan natin na ginamit ng Panginoon at gagamitin pa ng ating Panginoon. Dahil po sa kanyang katapatan, si Daniel din ay nakapaglingkod sa sabi po rito, 4 na pinakamakapangyarihang hari sa buong mundo sa panahon niya. Sila po ay sina Haring Nebuchadnezzar at si Haring Belshazzar. Sila po yung hari ng, ano po doon? Hari ng Babylonia. At si Haring Dario at si Haring Ciro, sila naman po ay ang hari ng Media at Persia. Ayan, putol po yung ating PowerPoint.
At pakitandaan po natin ang mga hari na ito sapagkat mamaya po ay patuloy pa natin silang babanggitin habang tinatalakay po natin ang buhay ni Daniel. Ngayon po ay pag-aaralan natin yung buhay ni Daniel kasi nalaman lang, alang-alam lang natin kay Daniel, siya yung kinain na anilagay doon sa kulungan ng mga leon. Pero ngayong umaga po, aaralin natin ano ba yung buhay ni Daniel bilang lingkod ng Diyos at paano nga ba siya naging tapat sa Diyos sa kanyang paglilingkod. At sa kanyang paglilingkod, paano ba naging tapat ang Diyos sa kanyang buhay? Pag-uwi rin po natin sa ating mga tahanan mamaya, hinihikayat ko po kayo na basahin ang buong aklat ni Daniel upang makita natin kung paano siya namuhay ng may buong katapatan sa mga haring ito at sa hari ng mga hari. Sino po yung hari ng mga hari? Si Yahweh, yun yung ating Diyos. Yan, hinikayat ko po, pag uwi nyo po mamaya, basahin nyo yung book ni Daniel para mas maintindihan natin at makilala natin sino ba si Daniel. Alam niyo po ba kung bakit tumagal hanggang sa 4 na hari ang paglilingkod ni Daniel? Sa tingin nyo, bakit po kaya tumagal sa 4 na hari yung paglilingkod ni Daniel? Hindi lamang po sa iisang kaharian kundi sa 2 magkaibang kaharian. Yun nga pa yung sinabi ko nina. Ito yung kaharian ng Babylonia at kaharian ng Media Persia. Itong mga kahariang ito ay hindi basta-basta lamang po na maliliit na kaharian, kundi ito po yung pinakamakapangyarihang kaharian sa buong mundo. Yan, hindi lang siya basta-basta kaharian, makapangyarihan. Gaya na lamang po sa panahon po natin ngayon na yung Amerika at Russia. Yan, sa panahon po natin yan. Ano po kaya ang sikreto ni Daniel? Bakit gustong-gusto siya ng mga hari na pinaglilingkuran niya at lagi siyang inilalagay sa mataas na posisyon? Gusto niyo po bang malaman? Parang ayaw niyo po. Uwi na po tayo. Gusto niyo po bang malaman? Siyempre, kaya po tayo nandito. Gusto nating malaman. Alamin po natin sa ating pag-aaral ng buong Daniel chapter 6. Unang sikreto po ni Daniel ay Daniel prioritize God's will. Laging inuuna ni Daniel ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Daniel chapter 6 verse 1 hanggang 3, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga sa kapakanan ng hari, at isa rito si Daniel. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala. Ibig sabihin, siya pa yung pangunahin bukod doon sa 3. At sa mga pinuno ng mga rehiyon, dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Makikita po natin na si Haring Dario ay pinili sa Daniel bilang pangunahin sa mga tagapamahala sa buong kaharian. Ang pagpili po ni Haring Dario ng 120 pinuno ng mga rehiyon ay pagpapakita ng isang malaking kaharian ang kanyang pinamumunuan. At kailangan niya ng ganitong karaming pinuno upang mapumunuan ng buong uhusay ang kanyang kaharian. Si Daniel po, bilang dating tagapamahala rin sa kaharian ni Haring Nebuchadnezzar, ay napili niya upang manguna sa lahat niyang pinuno. Nang mapabagsak po ng Media Persia ang Babylonia, ang Media Persia na ang naghari sa buong Babylonia. Bakit po sa dami ng mga pinuno sa kaharian, si Daniel po ang napili ni Haring Dario na siya ang gawing tagapamahala sa lahat ng kanyang mga pinuno. Sa tingin niyo bakit? Dahil si Daniel ay hindi nagpapadaig sa masama. Lagi siyang tapat sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga po, ang mga naiinggit sa kanya ay nais siyang pabagsakin. Dahil alam nila na kapag si Daniel ang namuno sa kanila, hindi na nila magagawa ang mga masasamang gawain nila. Ganon yung inggit ng mga tao doon kay Daniel. Gusto niyang pabagsakin si Daniel kasi
baka mamaya, pag ito si Daniel na yung naging hari, hindi na nila magagawa eh. Yung mga masasamang gawain nila. Hindi naman pulingid sa ating kaalaman, kahit saang pamahalaan ay mayroong katiwalian. Amen po ba? Parang hindi po kayo sang-ayon sa akin. Di ba? Kahit sino pong umupong posisyon ay may katiwalian. Yan po ang gobyerno po natin. Hindi lang po dito, kundi sa ibang bansa ay ganyan din po. May katiwalian. Sa panahon po ni Daniel, ay mayroon doon pong mga ganitong tao at binabantayan po nila ang bawat kilos ni Daniel. Ngunit wala silang makitang maibibintang sa kanya sapagkat siya ay matuwid at tapat sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin nila, walang silang makita na mali kay Daniel. Kasi tapat nung si Daniel sa ating Panginoon. Sabi po rito, Daniel had conviction to please God. Nais po ni Daniel na laging bigyang lugod ang kaniyang Diyos. Yun lang yung nais ni Daniel. Balikan po natin in Daniel chapter 6 verse 4 and 5. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Yan po ay mababasa natin sa Daniel na sinabi talaga na itong si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin. Kaya sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Ang sarap po siguro kapag may ganitong mga katulad ni Daniel sa ating pamalaan. Amen po ba? Siyempre, walang mangyayaring katiwalian. Tiyak, hindi po tayo mangangamba kung saan mapupunta ang ating mga buwis dahil mapapangisiwaan ito ng mabuti. Amen po ba? Parang hindi po kayo sang-ayon sa akin ha. Amen po ba? Amen. Sana po sa gobyerno po natin merong Daniel, no? Para walang katiwalian. Tapat siya sa Diyos at siyempre tapat siya sa tao. Pag-pray po natin na meron po tayong Daniel na leader dito po. Yan. Ang katotohanan pong yan, gaya po ni Daniel, marami pong mata ang nakatingin sa atin na hindi po natin nalalaman. At binabantayan ng mga kilos natin kung tayo ba ay tunay na tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa Hebreo chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Sino po ba ang mga saksi na iyon? Una po, siyempre, walang iba kundi ang Diyos. Pangalawa po, ang mga anghel, mabubuti at masasamang anghel. Pangatlo po, ang believers o yung mga mananampalataya. At yung ikapat po, yung mga unbelievers o yung mga hindi mananampalataya na hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Yan po yung mga saksi natin lagi na tumitingin sa atin. Kaya nga po sa atin bilang Kristiyano, hindi na po uso ang salitang, buhay ko naman ito Ano bang pakialam nila? Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Bakit po kaya hindi na dapat marinig sa atin ang mga salitang ganito? Sa tingin niyo po. Sapagkat hindi na tayo ang may-ari ng ating sarili. Binili tayo ng Diyos, hindi sa walang kabuluhang halaga, kundi sa walang katumbas na dugo ng kanyang anak na si Jesus. God bought us with a price, the blood of His Son, Jesus. Tayo po ay binili na ng ating Panginoon. Binayaran na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak. Kaya sana po as a Christian, hindi na natin sabihin, marinig sa atin yung mga word na ganito. Na ako nang bahala sa sarili ko. Ang Diyos na ang may karapatan sa sarili mo. Dahil ibinigay niya na ang kanyang buhay para sa atin. Katulad po ni Daniel, siya ay nabuhay para bigyang kaluguran ng Diyos magmula pa sa kanyang kabataan. Kikita natin yung buhay ni Daniel mula sa pagiging kabataan,
ibinibigay niya lang yung kanyang buhay sa Panginoon. And sana po, ganun din po tayo. And ganun din po yung prayer po natin para sa mga kabataang ito na sa kanilang musmos na edad, ay ibigay nila yung kanilang buong buhay sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Paano po nila magagawa yon? Sa pamamagitan ng pagsuporta at pananalangin natin sa kanila. Kung walang susuporta sa kanila at walang mananalangin sa kanila, hindi mangyayari yon. Sana po, bilang mga nakakatanda, nandito po tayo para i-guide itong mga kabataang ito. Para tulungan natin sila na maglingkod sa Panginoon. Kasi sayang yung buhay ng mga kabataang ito kung hindi natin sila susuportahan, hindi natin sila tutulungan na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad ni Daniel, sa kanyang pagiging kabataan, simula sa pagiging kabataan, naglingkod siya sa Panginoon. And yun din yung prayer natin para sa kanila. Gamitin nila yung buhay nila para sa wala pa po ako sa pangalawa. Pero, na-overwhelm lang po ako ngayon kasi, yun nga po, isa po ako sa mga ginamit ng Panginoon para sa mga kabataang ito. And yun yung panalangin ko para sa kanila. Na gamitin sila. Na may mga susunod sa atin. Kasi tayo po, mga matatanda na tayo. Amen po ba? Paano pag nawala na tayo? Sino ang susunod para sa atin? And yun po, yun po ang panalangin ko po. Na suportahan po natin sila sa pananalangin. Suportahan natin sila upang magtuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Whew! Yan, sabi po dito, Daniel, live for one audience. And that audience was God. Si Daniel po ay naglilingkod lang sa isang audience at yun yung ating Panginoon. Kung ang Panginoon, ang audience natin sa paglilingkod sa Kanya, hindi tayo mawawala. Kung ang Diyos ang tinitingnan natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo lalayo sa Diyos. Dahil alam natin na ang pinaglilingkuran natin ay ang tunay at makapangyarihan na lingkod. At yun yung ating Panginoon. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, para kanino po kayo nabubuhay? Tanungin niyo po yung mga katabi niyo, para kanino po kayo nabubuhay? Nabubuhay po ba kayo para sa katabi niyo? Hindi po, di ba? Hindi po kayo nabubuhay para sa sino mang tao. Nabubuhay po tayo para kanino? Para sa ating Panginoon. Pakisabi nga po sa katabi nyo, be faithful. Prioritize God's will. Amen. Ikalawa pong sikreto ni Daniel, Daniel prayed faithfully. Si Daniel ay nananalangin ng buong katapatan sa Diyos. Ito po ay mabasa natin sa Daniel chapter 6 verse 10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan. Sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Sino po rito ang katulad ni Daniel na 3 beses kung manalangin kada araw? Nako, dito pa lang po, bagsak na po tayo. Sino po ang katulad ni Daniel? 3 beses nananalangin, 3 araw. Ako po, 3 beses akong nananalangin kada araw. Pagkakain sa umaga, pagkakain sa tanghalian, at pagkakain sa gabi. O at least 3 beses akong nananalangin. Di ba? Tayo po ba? Ilang beses tayong nananalangin sa Panginoon? Ay, wala pong nananalangin dito. Meron naman. Ayan. Sana po ay katulad tayo ni Daniel, 3 beses nananalangin. Hindi po katulad ko na mananalangin lang kapag umaga, kapag tanghalian at kapag gabi. Yan. Sana po gawin natin yung ginagawa ni Daniel. 3 times siyang nagpa-pray. Hindi siya nagpa-pray para sa pagkain niya, ha? Kundi nagpa-pray siya ng 3 beses. Bagaman alam ni Daniel na nasa panganib ang kanyang buhay, kapag ginawa niya pa rin ang nakaugalian na niyang ginagawa, ang panalangin sa tunay na Diyos, hindi siya takot at tumigil sa paggawa nito.
sapagkat alam niya ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Diyos. Daniel was consistent about his prayer life and his faith. Si Daniel, hindi lang siya basta nananalangin. Meron siyang espesyal na lugar at oras para sa pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay pagpapakita kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay niya. Gaya po ni Daniel, bilang Kristiyano, napakahalaga rin po na tayo ay mayroong espesyal na lugar at oras upang makipag-usap sa Diyos. Sana po as a Christian, meron tayong lugar sa loob ng ating tahanan. Di ba? Nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, meron pa nga tayong altar eh. Sino rito merong altar? Walang umaamin. Sino merong altar nung dating hindi pa siya Kristiyano? Di ba? Meron tayong altar, merong si Mama Mary, kompleto pa yon, si Jesus. Anong ginagawa natin? Nilalagyan pa nga natin ng pagkain at saka ng kandila, tapos luluhod tayo ng ganon. Pero ngayon po, nung Kristiyano tayo, kahit ay sa CR na lang ako magpe-pray kasi ang iingay ninyo. Diba? Pero sabi po dito si Daniel po, meron siyang lugar at meron siyang oras kung kailan siya makikipag-usap sa Diyos. And sana po sa atin na sa Christian, meron din po tayong ganon. Meron tayong lugar sa ating tahanan. Diba? Gaya nga po nung inano ko nung nakaraan, yung story ni Susana Wesley. Diba? Na kapag naglalagay na siya ng talukbong, alam na ng kanyang mga anak na yun na yung prayer time niya eh. Diba? And sana ganun din po i-practice natin para alam po ng pamilya natin na ay nagpe-pray to si mama, hindi ko pwede itong guluhin. Nagpe-pray to si kuya, hindi ko pwedeng guluhin to. Sana po ay maging kaugalian natin yung ginawa ni Daniel. Sapagkat sa ganitong pong paraan, lalo tayong magkakaroon ng mas malalim na pagkakilala at relasyon sa ating Diyos. Paano po ba dapat tayo manalangin? Lalo na po kapag tayo ay nasa gitna ng matinding pagsubok. Sabi po sa Daniel chapter 6 verse 10, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan. Sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ano po ang unang ginawa ni Daniel nang malaman niya ang balita na nilagdaan na ni Haring Dario, yung kautusan na sa loob ng 30 araw ay wala nang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o sa tao liban sa hari, at sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Ano po yung ginawa ni Daniel? Siya po ay, sabi dun sa verse 10, siya daw po ay, ayan na po, nandiyan na po. Ayan, siya po daw ay lumuhod at nanalangin sa Diyos. Sa Diyos siya unang lumapit, hindi sa sino mang tao. Maging sa hari, hindi siya lumapit para humingi ng tulong sa Diyos. Sa Diyos siya unang lumapit. Sabi rito, let us pause and kneel before God. How to pray? Una daw po ay pause and kneel before God. Ikalawa po, si Daniel ay nag-respond in faith. Siya po ay tumugon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa po is respond in faith. Sa panahong paraan po, si Daniel ay tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Una, imbis na magpanik o sugurin niya ang hari o ang mga naiinggit sa kanya, siya ay umuwi at nananalangin may pagpapasalamat sa Diyos. Sa kabila ng narinig niyang balita na siya ay nasa kapahamakan. Di ba makikita natin na imbis na si Daniel ay magpanik, matakot, anong ginawa niya? Umuwi siya at nag-pray siya sa ating Panginoon. Pangalawa po, bukas pa po yung bintana ni Daniel habang nananalangin. Kasi nga may batas na nahuhulihin yung mga mananalangin. Imbis na isara ni Daniel, binuksan pa rin niya yung bintana, nagmalaki pa rin siya. Wala akong pakialam sa inyo. Mananalangin ako sa Diyos ko. Sa tingin niyo, bakit kaya na hinayaan ni Daniel na buksan yon? Imbis na isara ni Daniel yung bintana niya, nanindigan siya na ito ay panatilihin pa rin bukas, gaya ng kanyang nakaugalian niya. Mamaya po ay ipapaliwanag ko po
kung bakit pinili ni Daniel na nakabukas ang kanyang bintana habang nananalangin. Sabi po rito, respond is instead of reacting. Pangatlo po, admit only God can. Aminin po natin na hindi natin kaya at ang Diyos lamang ang may kayang magbigay ng solusyon sa ating problema. Amen po ba? Parang hindi po kayo sang-ayon. Amen po ba? Yan, magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Pang-apat po at panghuli, yield the result to God. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang resulta ng ating mga panalangin. Ano man ang maging resulta, ang kalooban niya pa rin ang masunod, hindi ang sa atin. Yan po yung ibig sabihin, how to pray, pause and kneel before God, respond in faith, admit only God can, yield the result to God. Na lagi nating anuhin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating panalangin. Si Daniel ay dinakip dahil sa kanyang pananalangin. Ngunit hindi ito naging hadlang upang magtiwala pa siyang lalo sa Diyos. Sabi nga po ni C.S. Lewis, ang sumulat ng pambatang librong The Chronicles of Narnia. Sino po ang nakapanood na nito? Chronicles of Narnia. Napakalungkot naman ang buhay ninyo. Hindi nyo napanood yung Chronicles of Narnia. Di ba parang may part 1 and part 2 and part 3 pa yata itong Chronicles of Narnia. Ayan, di ba? Sabi niya po doon, sabay-sabay nga po nating basahin. Because I can't help myself, I pray because I am helpless. It doesn't change God, it changes me. Manalangin po tayo, hindi upang sino mang ayon ang Diyos, sumang ayon ang Diyos sa ating kagustuhan, kundi upang unang-una mabago ang ating puso ayon sa kanyang kalooban. Minsan pa nga po nating sabihin sa ating katabi, be faithful, pray faithfully. Ikatlo po, na sekreto po ni Daniel, he practiced God's word. Yan, nakakapangatlong punto na po tayo. Ang bigyan na lamang po natin ng tuon sa verse na ito, yung bukas na bintana. Ito nga po yung pinangako ko sa inyo kanina. Bakit kaya hinayaan ni Daniel na bukas yung kanyang bintana habang nananalangin? Kasi 'di ba, nandun na nga yung batas eh. Mamaya nakasilip din yung mga kalaban niya, makita siya na nagpe-pray. Ito po yung ibig sabihin, bakit? Yan, basahin po ulit natin yung Daniel chapter 6 verse 10. Doon na lang po tayo sa may kulay yellow na yan, may yellow na tawag dito. Kulay. Yan sabi doon, bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Yan. Sabi po rito, alam niyo po ba, sa Daniel chapter 9, verse 2 and 3, akong si Daniel ay nagbabasa ng mga aklat upang alamin ng kahulugan ng 70 taong pagkawasak ng Jerusalem ayon sa sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias. Dahil dito, buong taimtim akong nananalangin at nakikiusap sa Panginoong Diyos, nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at naupo sa abo. Triumphant prayer is almost impossible where there is neglect of the study of the Word of God. Ang matagumpay na pananalangin ay imposible kung hindi ito sasamahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kapag ang isang tao ay alam ang salita ng Diyos, madali niya ring malalaman ang kalooban ng Diyos sa kanyang panalangin. Sana po ay hindi lang tayo nananalangin, kundi nag-aaral din tayo ng salita ng ating Panginoon. Kasi pag alam natin yung Word of God, alam din natin kung ito ba, yung panalangin natin, ito ba ay kalooban ng ating Diyos. Daniel was committed to follow God's Word. Si Daniel, hindi lang niya binabasa at inaaral ang salita ng Diyos, ngunit ito rin ay kanyang ipinamumuhay, maging kapalit man ang kanyang buhay. Tandaan po natin sa mundong ito, hindi laging popular
ang pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa salita ng Diyos. Gayunpaman, tapat ang Diyos at tiyak na gagantimpalaan niya ang mga sumusunod dito. Gaya nga po na sinasabi sa Lucas chapter 11 verse 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at, ano daw po sabi? Tumutupad nito. Sabi po, hindi lang daw dapat tayo nakikinig. Dapat daw po tinutupad natin yung salita ng ating Panginoon. Sa ikatlong pagkakataon, ayan, ito pangatlo na po ito. Muli nating sabihin sa ating katabi, be faithful, practice God's Word. Panghuli, at ito na po yung pinaka-exciting part ng ating pag-aaral. Sabi po, pang-apat po, persevere in our faith. Manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya. Ayon nga po sa nilagdaang utos ni Haring Dario, si Daniel nga ay hinulog sa kulungan ng mga leon. Ngunit sa kabila po nito, makikita natin ang pabor ng Diyos kay Daniel sa buhay po ni Haring Dario. Bagamat alam po ni Haring Dario na sumuway siya sa utos nito, kilala niya si Daniel na hindi niya ipagpapalit ang kanyang Diyos, maging ang kapalit man nito ay ang kanyang buhay. Ganito po kaya tayo? Hindi natin ipagpapalit ang Diyos kahit ang kapalit natin ay buhay. Sino po ang kaya to? Sabi ko na nga ba, walang may kaya eh. Kaya po ba natin na ibuwis yung ating buhay para sa Panginoon? Yes. Tahimik sila. Okay, sana po as sa Christian, gawin natin. Kasi ang Diyos nga, ibinigay niya yung kanyang buhay, dapat tayo din. Baka mamaya, pag dumating na yung end of the world, hindi ka na makakain. Baka mamaya, ang sabihin mo, hindi ko po kilala ang Diyos. Doon natin, ang tawag doon, doon natin baliwalain ang Panginoon. Sana po, maging katulad tayo ni Daniel. Ano man yung mangyari sa kanya, kapalit man yung kanyang buhay, patuloy pa rin niyang ipapakita na siya ay tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. And sana po ay gawin po natin yon bilang mga Kristyano. Kaya imbis po na magalit siya kay Daniel, labis pa siyang nalungkot at nabalisa dahil sa kanyang buong kaharian, si Daniel lamang po ang lubos na pinagkatiwalaan niya. Itinuturing niya rin itong isang mabuting kaibigan. Alam niyang nangyari ito kay Daniel dahil may mga naiinggit sa kanya. Ito po ay mababasa natin sa Daniel chapter 6, verse 19 hanggang 23. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Subagot si Daniel, mabuhay ang hari! Wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niya wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya ay maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Napakagaling, no? Ibig sabihin, hindi ginalaw si Daniel sa mga leon. Tayo kaya, pag kaya tayo ay hinagis sa mga kulungan ng leon, ano kaya mangyayari sa atin? Baka mamaya, nandun ka pa lang sa pintuan, nilapa ka na. Pero si Daniel, hindi. Bakit? Kasi ang Diyos, alam niya na tutulungan siya ng Panginoon. Sana po ay maging katulad tayo ni Daniel na ipasok sa kulungan ng mga leon. Hindi po, joke lang. Di ba? Sana po ay maging katulad tayo ni Daniel na kahit nandoon na siya sa point ng kanyang buhay, nanindigan pa rin siya sa katapatan niya sa Panginoon. Tapat pa rin siya sa Diyos.
Sana po ganun tayo. Baka mamaya pag dumating tayo sa punto ng buhay na nahihirapan na, Lord, ayoko na. Tama na. Pagod na ako. Wala ka lang ibabayad sa kuryente, sabi mo na sa Lord, pagod na ako. Hindi po. Kung ikaw po ay tapat sa Diyos, kailanman hindi ka niya papabayaan. Diba? Sana po, kung gusto nating maramdaman ang katapatan ng Diyos, maging tapat din tayo sa Kanya. Minsan nga, parang ang Diyos na lang yun nagiging tapat sa atin. Amen po ba? Nawawala na yung katapatan natin sa Diyos. Sana po, kung paano nagiging tapat ang Diyos sa buhay po natin, ganun din po ang isukli natin sa Panginoon. Maging tapat din po tayo sa Kanya. Ngunit, ano naman po ang ginawa ng Diyos sa mga taong nagplano ng masama kay Daniel? Ito po yung ginawa doon sa mga nagplano. Sabi sa verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Sabi po rito, hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan. Ano daw po yung ginawa? Nilapa na sila ng mga leon. Di ba? Wala pa, hindi pa nga sumasayad, nilapa na ng mga leon. Pero si Daniel, ikinulong na, hindi siya ginalaw ng mga leon. Gusto niyo po ba maging ganito? Siyempre, ayaw po kayo, Nonoy. Ayaw po namin ng ganyan. Ano pong makikita natin sa buhay ni Daniel? Si Daniel ay malaki ang tiwala. Gayon din ang kumpiyansa niya sa kanyang Diyos na siya ay ililigtas dito. Alam niya na kung sino yung pinaglilingkuran niya. At alam niya na ililigtas siya ng Diyos. Hindi siya papabayaan ng Diyos. Daniel had confidence in his God. Alam niyo po ba, si Daniel, sa kanyang paglilingkod sa iba't ibang hari at kaharian, hindi kailanman siya naghangad ng kapangyarihan o posisyon. Ito yung napakagandang katangian ni Daniel. Never siyang naghangad. Ganda na yung pagkakasabi kong ganun eh. Yan. Hindi siya naghangad ng kapangyarihan o posisyon. Sa madali pong salita, hindi siya gumawa ng makasariling paraan upang umangat ang posisyon. Hindi tulad ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, dahil siya ay tapat, lagi siyang itinataas at pinaparangalan ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Hindi naghangad si Daniel. Ako naman sa posisyon mo. Ako naman ang boss. Baka tayo ganon. Naiinggit tayo sa ating kapwa. Gusto natin, ay ako naman susunod sa iyo. Maging katulad tayo ni Daniel. Hindi niya hinangad na umangat siya eh. Sino ang nag-angat sa kanya? Ang Diyos. Dahil nakita ng Diyos ang puso ni Daniel. Sana po ganun din ang makita ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pa bida. Huwag nating i-proclaim lagi yung glory, yung papuri sa atin. Kasi hindi tayo Diyos. Ibalik natin sa Diyos. Sapagkat sa Kanya lamang yung papuri at pasasalamat. Lagi nating iisipin yon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag tayong maghangad na maging Diyos sapagkat hindi tayo magiging Diyos. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa atin. Alam ko may mga times na napapagod na tayo. Napapagod tayo sa trabaho, napapagod tayo sa anumang bagay. Pero lagi nating ilagay sa puso natin ang Panginoon nandyan. Kung ano man yung minimithi mo o hinihingi mo sa Panginoon, ipagkakaloob niyan. Basta makita ng Diyos na ikaw ay tapat sa Kanya. Makita ng Diyos na yung puso mo ay talagang sumusunod sa Kanya. Kung nakikita ng Diyos ang puso mo na may sariling hangarin, lagi mo tatandaan, hindi Kanya iaakyat. Hindi niya ibibigay kung ano yung nais mo. Bakit? Kasi sarili mo lang yun eh. Hindi yun plano ng Diyos. Hindi yun gusto ng Diyos. Lagi mong isipin, ano ba yung plano mo, Panginoon?
Ano ba yung kalooban mo? Sabi ko nga, di ba, sa mga last preach ko, pag tayo mananalangin sa Panginoon, lagi nating hihingin ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban mo. Hindi kalooban ng sarili natin. Hingin natin lagi, Panginoon, ano ang kalooban mo sa aking buhay? Ganun din po sa buhay ni Daniel. Daniel never seeks promotion, yet promotion always find him. Isaisip po natin sa lahat ng oras na nasa Diyos nagmumula ang pabor at pagpapala. Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Promotion comes from God. Ito po ay mabasa natin sa Psalms chapter 75, verse 6. Lagi po nating alalahanin na kapag inuna nating hanapin ang kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay, idadagdag niya sa atin ang mga mabubuting bagay at pagtatagumpayin niya tayo sa lahat ng ating mga gawain. Tulad nga po ng sinasabi sa Daniel chapter 6 verse 25 hanggang 28, pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Inuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persya. Kaya nga po, be faithful, persevere in our faith, maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Balikan nga po natin, ano-ano po yung mga sikreto ni Daniel kung bakit ang Diyos ay patuloy na nagtatapat sa kanyang buhay. Sa huli pong pagkakataon, sabay-sabay po nating basahin, be faithful, bilang pagtatapos po, nais ko pong angkinin natin ang mga salitang iniwan ng anghel kay Daniel sa huling talata po ng aklat ng Daniel. Palitan po natin yung pangalan ni Daniel. Yan, papalitan po natin ng pangalan nyo po. Yan. Habang ito po ay binabasa natin ng sabay-sabay. Sige po, papalitan po natin yung pangalan pangalan ni Daniel. 1, 2, 3, go! Nonoy, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas, mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. Yan po ang pangako ng Diyos. Hindi niya pangako kay Daniel. Pangako yan ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Gusto ba natin matanggap yung gantimpalang yan? Ano po yung kailangan natin gawin? Maging tapat. Kung gusto mong makamit yung gantimpalang yan, maging tapat ka. Maging tapat ka sa Diyos. Dahil natanggap yan ni Daniel, dahil siya ay naging tapat sa Diyos. Alalahanin po nating lagi ang pangako ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa panahong parang hindi natin nakikita ang kanyang pagkilos. Ang sabi po sa John chapter 5 verse 17, but Jesus answered them, my Father has been working until now, and I have been working. Ang Diyos ay lagi pong gumagawa, hindi para sa ating ikasasama, kundi para sa ating lalong ikabubuti. Kung paano siya naging tapat kay Daniel mula noon, hanggang sa buhay natin ngayon, at sa buhay ng mga kabataang ito, magtiwala lamang tayo sa Diyos at manatili tayong tapat sa Kanya hanggang wakas. Sa aking pagtatapos, sabay-sabay po nating basahin, be faithful, God is always at work. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Ang iyong
iyong katapatan sa pamamagitan ng pagiging tapat namin sa pagsunod sa iyo. Sa pananalangin, sa pamumuhay, at sa pananampalataya. Panatilihin mo po ang aming katapatan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa.